Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang action drama TV series na, Taxi Driver. Tara na't panoorin natin. Simulan natin ang Taxi Driver serye kay Kyung-ko na kausap sa telepono ang nagpakilalang prosecutor. Sinabi ng kausap na gamit ng sindikato ang bank account niya sa krimen kaya kailangan itong ma-freeze. Habang naka-freeze ang account niya ay iimbestigahan ito upang hindi siya masangkot sa krimen. Upang maprotektahan ang pera niya ay kailangan niya itong i-transfer sa National Security Safe account. Huling habilin ng prosecutor na habang gumugulong ang investigasyon ay wag niyang ipaalam kahit kanino ang pinag-usapan nila. Sa takot na malimas ang pera niya sa bangko ay dinag-atubili si Kyung-ko na tinransfer ang lahat ng pera niya sa National Security Safe. Pagkatapos ay tinawagan niya ang nagpakilalang prosecutor at sinabi niyang nalulugod siyang makatulong sa investigasyon. Sinabi niya sa mga kasama na masaya siyang makatulong upang mahuli ang mga scammer na nanloloko gamit ang telepono. Nagtataka ang dalawa niyang kasama na si Jin Ian at Go Yoon sa mga pinagsasabi niya. Makalipas ang ilang araw, napagtanto ni Kyung-ko na na-scam siya kaya nagtungo siya sa presinto. Sinisi siya ni Jin Ian kung bakit siya nagpadala ng $5,000 sa taong hindi niya kilala. Sa loob ng presinto ay naabutan nila ang dami ng tao na biktima rin ng panloloko gamit ang cellphone. Karamihan ng mga biktima ay mga mahihirap na pinaghirapan ang perang nakuha sa kanila. Isa na rito ang kawawang matandang matagal na nag-ipon ng pera para sa tuition ng apo niya. Sa dami ng naloko ay pang 158 siya sa listahan ng mga biktima. Habang nasa kalsada pa uwi ang dalawa, naawa sila sa matanda nang malamang namumulot lang ito ng mga papel at karton para lang makaipon ng pera. Napansin ni Kyung-ko na parang wala sa sarili ang matanda nang tumawid ito ng kalsada. Agad niyang iniligtas ito sa kapahamakan ng may dumaan na mixer truck. Umiyak ang matanda at nagsabing ayaw na niyang mabuhay. Nakiusap ang matanda kay Kyung-ko na tulungan siyang maibalik ang inipon niyang $1,000. Sa hideout ng Deluxe Taxi, kinumpronta ni Go Yoon si Kyung-ko kung siya ang may kagagawan kung bakit nakatanggap sila ng napakaraming tawag sa Deluxe Taxi. Itinanggi ito ni Kyung-ko tapos ay ipinakita na palihim niyang pinecheeran ang cellphone number ng mga biktima sa presinto. Pagkatapos ay hinikayat niya ang mga kapwa niya biktima na mag-message sa Deluxe Taxi team upang matulungan silang maibalik ang perang nakuha sa kanila ng scammer. Nahihiyaman, sa huli ay umamin siyang isa rin siya sa mga naloko ng scammer. Naglakas loob siyang aminin ito sa harap ni Mr. Jang. Doon ay ipinaalam niya sa lahat kung gaano nakatalamak sa syudad nila ang panloloko gamit ang cellphone. Pinagsabihan nila si Kyung-ko dahil pati ba naman siya ay nagpabiktima sa scammer. Ipinagtanggol niya ang sarili sa pagsasabing kung sila ang tinawagan ng scammer, malamang ay nabiktima din sila. Wala mang formal na kumuha ng serbisyo ng Deluxe Taxi, sinabi ni Mr. Jang na sa dami ng biktima ay di niya kayang tiisin na ipagsawalang bahala lang ito. Sa wakas ay nagpa siya ang grupo na simulan ang bago nilang misyon na sinang-ayunan ng lahat ng miyembro ng Deluxe Taxi team. Muli ay itinalaga ni Mr. Jang si Dookie bilang mamumuno sa misyong iyon. Nagawa ni Go Yoon na makasama ang cellphone number niya sa listahan ng mga tatawagan ng scammer. Tulad ng panlilinlang na ginawa kay Kyung-ko at sa iba pang biktima, sinabi ng scammer na dalhin niya ang pera niya sa isang protektadong kahadiyero. Isang miyembro ng sindikato ang kinuha ang pera sa kahadiyero at nilipat ito sa ibang taguan bago muling kinuha ito ng ibang lalaki at pinaasa sa iba pang lalaki. Sinundan ni Dookie ang huling lalaki at binihag ito. Samantala, lumipat ang eksena sa hideout ng sindikato na nakakubli sa likod ng isang restaurant. Tumawag ang huling lalaki sa leader ng sindikato na si Madam Lim at nagsabi itong naiwala niya ang pera. Lingid sa kaalaman ng leader, bihag ng Deluxe Taxi team ang tauhan nilang magdadala sana ng pera sa kanya. Dahil sa tawag nito sa leader ay na-trace ni Go Yoon ang location ng hideout nila na malapit sa pantalan. Upang malaman nila ng mas malalim ang operasyon ng mga scammer, pinagmukha ni Dookie si Jin Ian na 20 years old. Pagkatapos ay hinanap ni Go Yoon ang job hiring sa website na nagbibigay ng mataas na sahod. Nagaalangan man ay napilitan si Jin Ian na magpanggap na aplikante sa ilegal na kumpanya. Di nagtagal ay sinundo ng employer ang mga aplikante sa isang lugar. Bago sumakay ay pinalagay ang cellphone nila sa isang kahon.
Hindi naniniwala ang isang tauhan na 20 years old lang si Jin Ian, ngunit nang sabihin niyang mukhang matanda talaga ang lahi nila ay hinayaan na rin siya nito. Dinala ang mga aplikante sa lugar na kung tawagin ay Sangyon Spot. Doon ay sinimulan silang turuan kung papaano makipag-usap sa telepono. Nakahalata ang isang aplikante at nagsabing hindi niya akalain na ganoon ang magiging trabaho nila. Sinaktan ito ng sindikato at pinagbantaan ang buhay. Upang makumbinsi silang magtrabaho doon ay pinakitaan sila ng malaking halaga na pwede nilang kitain sa maikling panahon. Sinabi ni Go Yoon sa team na matagumpay na nakapasok si Jin Ian sa kumpanya ng sindikato. Sa silid na parang call center ay nandoon si Madam Lim na binibigay ang malaking sahod ng mga empleyado. Daw na bola kaya natalo sila dahilan para sisantihin siya ni Madam Lim. Balik sa matanda na nangongolekta ng karton, ipinakita ang pangyayari kung paano siya naloko. Habang nangongolekta siya ng karton ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na nagpanggap na lieutenant. Sinabi ng caller na ang perang naipon niya sa bangko ay ginamit sa panloloko. Inutusan ng caller ang matanda na ilipat niya ang perang ito sa National Security Safe habang umuusad ang investigasyon. Nailipat ng matanda ang pera at nagpasalamat sa caller. Sa likod nito ay tuwang-tuwa ang mga scammer at may nabiktima na naman sila. Doon ay bantay sarado sila ng leader ng sindikato na si Madam Lim. Sa pantalan tapat ng hideout ng mga sindikato, nalaman nila na ang restaurant, ilegal na pasugalan at call center sa iisang gusali ay nirerentahan ng isang banyagang leader na si Madam Lim. Samantala, sa CR ng call center, tinawagan ni Jin Ian si Kyung Ko at nagsabi itong natatakot siya. Nagmungkahi siya na isumbong na lang nila ang mga sindikato sa mga pulis. Ngunit ang pangunahing misyon nila ay hindi ang mga kriminal kundi ang maibalik ang pera ng mga biktima. Balik sa upuan, sunod-sunod ang mga customer na nag-transfer ng pera sa account ng sindikato dahil sa sipag ni Jin Ian. Sa likod nito ay si Go Yoon lang pala ang kausap niya na nagpapadala ng maliliit na halaga. Dahil dito ay nagalit si Madam Lim sa isang tauhan dahil mas mahal pa ang halaga ng burner phone kaysa sa nakulimbat nilang pera. Nangako ang tauhan na tuturuan niyang mabuti si Jin Ian sa pang-i-scam. Isang araw, nakipagkita si Madam Lim kay Duki na nagpakilala bilang Mr. Wang upang bumili ng burner phone. Kinuha ni Duki ang loob ni Madam Lim sa pagsasabing dati siyang may negosyo sa China. Sinabi ni Madam Lim na taga doon ang ama niya. Upang makumpirma kung totoo ang sinasabi ni Duki ay tinanong siya ng kausap kung alam niya ang bilihan ng beef soup malapit sa istasyon ng tren. Sa tulong ni Go Yoon ay nasagot niya ang tanong at napaniwala niya si Madam Lim kaya nakuha niya ang tiwala nito. Nang sabihin ni Madam Lim na bibilhin na niya ang burner phone ay tumanggi si Duki dahil may nakausap na siyang bibili nito. Ilang saglit pa ay may dumating na isang grupo ng gang na nagkataong kalaban ni Madam Lim. Kinutya ng leader ang itsura ni Madam Lim sa pagsasabing wala siyang ganang kumain nang makita ang mukha nito. Matapang na hinarap ni Madam Lim ang leader na umakmang susuntukin siya. Mabuti na lang ay nandoon si Duki na mabilis na napigilan ang leader ng gang. Sinabihan niya ito na wag papatulan ang babae. Nakaaway ni Duki ang leader kaya kinansel niya ang transaksyon nila. Balik kay Jin Ian, muli ay nag-CR siya upang makausap si Go Yoon. Nagsabi siya na umaasa siyang matatapos na ang miserable niyang buhay sa call center. Nagulantang siya nang makita niya ang tauhan ni Madam Lim na nabisto ang ginagawa niya sa CR. Agad na pinuntahan ni Go Yoon si Duki upang ipaalam na nabisto na si Jin Ian. Lumipat ang eksena kay Jin Ian na kinukumpronta ni Madam Lim. Nakita ng leader sa tenga niya ang communication device. Pinapaamin siya nito kung sino siya. Bago pa himatayin si Jin Ian ay dumating si Duki na nagsabing dala na niya ang in-order nilang burner phones. Nang mapansin niya si Jin Ian ay sinabi niya sa mga sindikato na pulis ito. Bago pa may masamang mangyari kay Jin Ian ay pinatulog niya ito sa suntok. Dinala ng sindikato si Jin Ian sa gitna ng karagatan kasama si Duki. Isinilid ng sindikato si Jin Ian sa isang bariles tapos ay hinulog nila ito sa karagatan. Makalipas ang ilang sandali sa pantalan, malaki ang pagsisisi ni Jin Ian sa agaw buhay niyang papel sa misyon. Mangiyak-ngiyak siya sa mga pinagdaanan niya sa kamay ng sindikato at sinabi niyang hindi na niya uulitin iyon. Sa call center ng sindikato, gamit na nila ang mga burner phones na binenta ni Duki sa kanila at ang lahat ng iyon ay kontrolado na ni Go Yoon. Hindi na niya hinayaang makapanloko ang mga tauhan ni Madam Lim.
Nagawang makuha ni Goyon ang account number ni Madam Lim nang ipadala nito ang bank account number niya sa isang tauhan. Kasabay nito ay magkasama si Duki at Madam Lim sa isang restaurant getting to know each other. Nagpanggap si Duki na gentleman at pinakita na interesado siya sa sariling ganda ni Madam Lim. Pabebe naman si Ateng na tinanggihan ang pagkain na inalok ni Duki, ngunit sa huli ay laglag ang panty niya sa kagwapuhan at pagiging maasikaso ni Duki. Kinagabihan ay nagmuni-muni ang apat at sinabi ni Duki na kailangan na lang nilang malaman ang PIN number ng bank account ni Madam Lim. Ngunit sinabi ni Goyon na iyon ang pinakamahirap na malaman. Sumagot si Duki na tapusin na nila ang misyon kinabukasan. Alam ni Duki na matagal na siyang minamanmanan ng prosecutor na si Hana bilang vigilante, kaya ginamit niya ang pagkakataong ito upang makarating ito sa restaurant ni Madam Lim. Tinanong ni Hana si Madam Lim kung nakita niya ang taong nasa picture. Pinasinungalingan ni Madam Lim na kilala niya ang taong iyon. Napabalik ang prosecutor sa presinto nang ipatawag siya ng boss niya. Ito ang pagkakataon ni Duki na magpanggap sa sindikato na hinahunting na siya ng mga pulis. Nang tanungin ni Madam Lim kung sino ang lalaking kausap niya, sinabi ni Duki na smuggler ito ng sasakyan niyang bangka. Sinabi niya pa na kailangan na niyang tumakas bago pa siya mahuli ng mga pulis. Kunwari ay nalulungkot si Duki na malayo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagtataka si Madam Lim at may 5 beses nang nag-incorrect PIN ang account niya kaya nagtungo siya sa bangko. Sa harap ay nakasalubong niya si Duki na nagsabing magwi-withdraw siya ng pera sa bangko kaya nagkasabay sila. Sa loob ng bangko ay pinahawak ni Duki ang dalang bag nang mag-CR siya. Samantalang si Madam Lim naman ay nag-change PIN sa loob ng bangko. Sunod na eksena ay sinabi ni Duki na dadalhin niya ang bag sa locker, bayad sa pamasahe sa mga smuggler. Nagpahatid siya sa pantalan kay Madam Lim na napamahal na sa kanya. Bago maghiwalay ay nilagay ni Duki ang number at tunay na pangalan niyang Wang Tozi sa cellphone ni Madam Lim. Habang ginagawa niya ito ay ine-email niya ang pabebing sindikato. Nang magpaalam si Duki ay labis na nalungkot si Madam Lim. Sa hideout ni Madam Lim, dinumog siya ng mga tauhan dahil nakalimutan niyang magpasahod. Muli ay nakatanggap siya ng mensahe sa bangko na incorrect PIN kaya kailangan niyang ayusin ito. Pagdating sa bangko ay ipinaalam sa kanya ng teller na zero balance na siya. Di siya makapaniwala na bigla na lang nawalang parang bula ang 3 milyon niya. Sa galit ay nabato niya ang nilamukos na papel sa teller. Inisip niya na nabisto na ng mga otoridad ang modus niya tulad ni Duki na nasimot din ang account bago tumakas. Agad niyang tinawagan si Duki upang sumabay siya sa pagtakas. Nagsabi si Duki na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga upang masundo siya ng bangka. Nagmadali si Madam Lim na kuhanin ang lahat ng natitira niya pang pera at inilagay ito sa locker ng smuggler. Pag-alis ni Madam Lim ay sumalisi si Kyang Ko at kinuha ang nilagay niyang pera sa locker. Sinakyan ni Madam Lim ang bangkang sumundo sa kanya. Nasa loob ng bangka ang mga tauhan niyang hinahabol ang sahod nila. Doon ay napagtanto niya na nalinlang siya ni Duki. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw si Duki. Sinabi niya na hindi siya si Wang Tozi kundi si Kim Duki. Balik sa nakaraan kung paano nalinlang si Madam Lim, nagkunwari si Duki na nagbayad siya ng nakaw na bangka, nag-change PIN si Madam Lim habang nakikita ito ni Goyon sa camera na nasa bag, at nilipat ni Goyon ang lahat ng pera sa bank account ni Madam Lim sa ibang account. Sinabi ni Madam Lim sa kanya na nagtiwala siya sa kanya, ngunit sinabi ni Duki na nagtiwala din ang lahat ng taong nagtiwala sa kumpanya niya pero iniskam niya ang mga ito. Ngayon ay mararamdaman niya ang mga naramdaman ng mga taong niloko nila. Sinabi ni Madam Lim na hindi siya nagsisisi nang makilala niya si Wang Tozi. Sumagot si Duki na ang lahat ng pinakita niyang kabaitan sa kanya ay hindi totoo. Gayunpaman, mukhang tinamaan si Madam Lim. Naloko man siya ay umaasa siyang magkikita silang muli ni Wang Tozi. Huling sinabi ni Duki na hindi na sila magkikita dahil ang bangkang iyon ay patungo sa malayong lugar. Durog ang puso ni Madam Lim na humingi ng kapatawaran kay Duki. Samantala, isa-isang binalik ni Goyon ang pera ng mga taong nabiktima ng mga tauhan ni Madam Lim. Kasama na dito ang $5,000 ni Kyang Ko kaya agad siyang nanlibre ng Korean beef barbecue. Kinabukasan ay ni-raid ng mga pulis ang call center ng sindikato, ngunit ang nadakip lang nila ay ang mga naiwang empleyado. Kinagabihan ay isinara ni Duki ang misyon at pinark ang deluxe taxi sa kanilang sikretong hideout. Sa huling eksena, makikita ang matandang nag-i-phone ng maibebentang karton.
Tinulungan siya ni Kyungko sa pagtutulak ng kariton. Pagkatapos ay isinauli sa kanya ang $1,000 na kinuha ng mga scammer sa kanya. Naiyak ang matanda sa tuwa nang mabawi ang inipon niyang pera para sa tuition ng apo niya. Lubos siyang nagpasalamat kay Kyungko na masayang-masaya kasama si Jin Ian dahil may natulungan na naman ang grupo nila. Dito nagtatapos ang isa na namang mission accomplished ng Deluxe Taxi Service Team. Abangan ang mga susunod pa nilang misyon.